Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Tayo ay nasa ika-4 na linggo na. Sana nasa maayos lang kayo at nag-i-enjoy kayo ng ating aralin. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panlapi at salitang ugat. Ang ating layunin, nagagamit ang panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng mga salita. Handa na ba kayo mga bata? Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Ano ang tandang pamilang? Ang tandang pamilang ay ang mga salita o bilang na ikinakabit sa pangalang di pamilang upang maging pangalang pamilang. Halimbawa, 1 kutsarang asin, 1 kilong bigas, 4 na bote ng mantika, 1 kilong harina. Kung mapapansin ninyo, hindi natin nabibilang ang asin, ang bigas, ang mantika at ang harina. Pero nilagyan natin ito ng tandang pamilang upang maging pangalang pamilang. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Kaya mo bang basahin ang mga salitang ugat ng bawat salita? Tulad ng madaya, ang salitang ugat ay daya. Kasama, sama. Nasabi, sabi. Makulay, kulay. Malungkot, lungkot. Pero ano nga ba ang panlapi? Ang panlapi ay mga kataga o pantig na ikinakabit sa unahan, sa gitna, o sa hulihan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ang unlapi naman ang tawag sa pantig na idinaragdag sa unahan ng salitang ugat tulad ng ma, na, pag, at ka. Gitlapi naman ang pantig na idinaragdag sa gitna tulad ng salitang ugat na at in. Ulapi ang tawag sa pantig na idinaragdag naman sa hulihan ng salitang ugat tulad ng an, han. Pero ano nga ba ang salitang ugat? Kapag sinabi nating salitang ugat, ito ay salitang buo ang kilos. Halimbawa, bango, luto. Ngayon, subukin natin. Tukuyin natin ang mga panlaping ginamit sa mga salita. Ang salitang pagmamahal, ang salitang ugat ay mahal. Ang ginamit na panlapi ay pagma. Pinagsama ang pagma at mahal, kaya nabuo ang salitang pagmamahal. Ang salitang kalungkutan, meron tayong ginamit na panlapi, ang ka at ang an. Ang ating salitang ugat ay lungkot. Kapag pinagsama ang ka, salitang ugat, at ang kunlapi na an, naging salitang kalungkutan. Ikatlong bilang, ang salitang pagkasabik. Ang ating salitang ugat ay sabik. Gumamit tayo ng pagka bilang panlapi para mabuo ang salitang pagkasabik. Ika-4 na salita ay kagalakan. Ang salitang ugat ay galak. Pero nilagyan natin ng ka at an bilang panlapi, kaya naging isang bagong salita na kagalakan. Para sa ika-5 salita, ang kalituhan. Ang salitang ugat natin dito ay lito. Dinagdagan natin ng ka at han para maging bagong salita na kalituhan. Ngayon, ating tuklasin. Isulat ang wastong panlapi upang mabuo ang mga salita. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Ang mga panlapi ay ka, an, han, at an. Ang salitang seryoso, tapang, malay, usap, tapat, ganda loob, siya, mali, api, at malay. Paano kaya natin gagamitin ang mga panlaping nasa loob ng kahon upang makabuo ng bagong salita? Ngayon, ating iwawasto.
Ang salitang seryoso ay pwede nating dagdagan ng ka at han para maging kaseryosohan. Ang tapang ay pwede ring dagdagan ng panlaping ka at an para maging katapangan. Ang malay ay dagdagan natin ng panlaping ka at an para maging bagong salita na kamalayan. Ang usap ay pwede nating dagdagan ng hunlaping an para maging usapan. Ang tapat ay pwede nating dagdagan ng panlaping ka at an upang maging katapatan. Gayon din sa ganda loob. Dagdagan natin ng ma at nang para maging bagong salita na gandang loob. Ganon din ang siya. Pwede nating dagdagan ng ka at han para maging salitang kasiyahan. Ang mali naman ay pwede nating dagdagan ng ka at an para maging bagong salita na kamalian. Ang api ay pwede ring dagdagan ng ka at an para maging bagong salita na kaapihan. At ang malay, pwede ring dagdagan ng panlaping ka at an para maging kamalayan. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Ngayon, ating pagyamanin. Tukuyin ang mga salitang ugat ng mga salitang may salungguhit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga sumusunod ay ang mga pamamaraan sa paggawa ng pastillas. Una, palamigin mo ito sa refrigerator ng 20 minuto, pagkatapos ay maaari na itong kainin. Ano kaya ang salitang ugat ng palamigin? Tama! Ang tamang sagot ay lamig. Para sa ikalawang bilang, paghaluin ang asukal at powdered milk sa isang malaking mangkok. Ano kaya ang salitang ugat ng paghaluin? Tama! Ito ay halo. Para sa ikatlong bilang, pagsamahin lahat ng sangkap sa isang mangkok at haluin ng mabuti hanggang sa mamuo ang mga ito. Ano kaya ang salitang ugat sa salitang pagsamahin? Tama! Ang tamang sagot ay sama. Para sa ikaapat na bilang, kapag buo na ang lahat ng sangkap, pira-pirasuhin ito gamit ang isang kutsara. Ilagay sa plato ang mga Ano kaya ang salitang ugat ng salitang pira-pirasuhin? Very good! Ang tamang sagot ay piraso. Para sa ikalimang bilang, paghaluin rin sa isang pangmangkok ang condensed milk at evaporated milk. Ang salitang ugat sa salitang paghaluin ay halo. Ngayon, ating isagawa. Basahin at unawain ang mga salita at isulat sa patlang ang salitang ugat nito. Una, pagdamay. Ano kaya ang salitang ugat ng pagdamay? Kahirapan, pagkilala, usapan, at kamayan. Ang salitang ugat sa salitang pagdamay ay damay. Para sa kahirapan ay hirap. Para sa pagkilala ay kilala. Sa usapan ay usap. At kamayan ay kamay. Ngayon, punan ang chart ng mga salita upang makita ang paraan ng pagbubuo ng salita. Pag-aralan ang chart. Ito ay may salitang may lapi, salitang ugat. Ano kaya ang panlapi at uri ng panlapi? Ang mga salita ay pasyalan, mag-aral, tumawa, awitan at kaibigan. Ngayon, pag-aralan ang buong chart. Ang salitang pasyalan ay may salitang ugat na pasyal at ang panlapi na idinagdag ay an. Idinagdag ito sa hulihan kaya ang uri ng panlapi ay hulapi. Ang salitang mag-aral ay may salitang ugat na aral. Ang panlapi naman ay dinagdag sa unahan na mag.
Kaya, punlapi ang tawag sa panlaping ginamit. Ang salitang tumawa ay may salitang ugat na tawa. Idinagdag ito sa gitna. Kaya, gitlapi ang uri ng panlaping ginamit. Ang salitang awitan ay may salitang ugat na awit. Dinagdagan ito ng an sa huli. Kaya, ang uri ng panlapi ay hulapi. Ang salitang kaibigan ay may salitang ugat na ibig. Dinagdagan ng ka at an, kaya ang uri ng panlapi ay magkabilaan. Lahat ay nabuo dahil sa panlaping ginamit, kaya nabuo sila bilang mga bagong salita. Tandaan, ang panlapi ay mga kataga o pantig na ikinakabit sa unahan, sa gitna o sa hulihan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ang unlapi naman ay pantig na idinaragdag sa unahan ng salitang ugat tulad ng ma, na, pag at ka. Ang gitlapi ay pantig na idinaragdag sa gitna tulad ng salitang ugat na at in. Ang hulapi naman ang tawag sa pantig na idinaragdag sa hulihan ng salitang ugat tulad ng an at han. Ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos. Halimbawa, bango, luto, sayaw. Ngayon, bilang inyong takdang aralin, isipin ang iyong mga ginawa nitong bakasyon habang nasa bahay. Isulat ito sa iyong papel at ilagay ang salitang ugat nito. Halimbawa, kumain, kain. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Inaasahan ko ulit kayo bukas para sa isa na namang bagong aralin na ating tatalakayin. Ako si Teacher Nathan, paalam! Halina't sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, at gawin makulay ang ating mundo. Ako ang iyong kaibigan at gabay, ngayong bagong normal na pagkatuto. Halika na, tara na, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, at gawin makulay ang ating mundo.